Magandang gabi muli mga kapatid. Magandang gabi, Father Paulo. Alam nating naparito si Jesus sa mundong ito para tawaging ang mga makasalanan na bumalik sa Diyos. Hinahanap niya ang mawawala. Ibinabalik niya ang kalusugan sa mga may sakit at tinawag niya ang mga simpleng tao na sumunod sa Kanya. Sa Ebanghelyo ngayon, tinawag ni Jesus sina Simon at ang kanyang mga kasama. Sabi niya, "Halik kayo, parito kayo, halik kayo at sumunod sa akin. Come and follow me." Ito po ang mga kapatid, ito po ang salita ng tayo laging marinig mula sa bibig ni Jesus. Come and follow me. Tinawag ni Jesus sa mga simpleng tao tulad ni Simon at ng kanyang mga kasama upang maging katuwang niya sa misyon. Hindi tumitigil si Jesus sa pagtawag sa bawat isa sa atin. Kung naririnig natin ang kanyang tinig, noon panahon yung narinig ng mabuti ni Simon at ng kanyang mga kasama ang tinig ni Jesus. Narinig nila at agad na iniiwang ang kanilang mga bangka at lambat upang sumunod kay Jesus. Iniiwang ang kanilang bangka at lambat bilang isang simbolo ng detachment. Hindi ibig sabihin ng ang dati nilang profession ay hindi mahalaga. Ito ay mahalaga, ngunit may mas mahalaga. Yung ang pagsunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mensahe para sa ating lahat ay nang tayo ay nagpasya na sumunod kay Jesus, mayroong tayo pag-iwan sa ating lumang profession. If God is calling us, we have to leave behind our old profession. Ano ibig sabihin profession? Hindi lahat profession ay trabaho, pero lumang ang buhay natin. We leave behind ang lumang ang buhay natin. Kapag nag-decide na tayong sumunod kay Jesus, hindi na tayo babalik sa dating nating pamumuhay. Tayo ay bagong tao kay Jesus at mayroon tayong bagong buhay para sa Kanya. Pakinggan natin si Jesus. Continue to call us. Let us listen to Jesus. He continued to call us to follow Him. Una sa lahat, tinatawagan niya tayo para sa pagbago. Baguhin ang ating buhay. Baguhin ang ating sarili. At pangalawa, tawagin tayo sumunod sa Kanya. We are called for mission. Unfortunately, maraming Katoliko ang hindi nakakaintindi sa kanilang mission. So many Catholics do not understand their mission. When we are baptized, meron na tayong mission.
Pero ang anong experience natin sa panahon nito? Maraming Katoliko ay passive. Hindi sila involved sa mission ni Jesus. Dahil hindi nila naintindihan ang kanilang mission at maging sila ay hindi nila naintindihan ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, maraming mga Katoliko ang passive sa simbahan. Magsimba lang. Pero involved sa church ministries, church activities, ayaw. Mga kapatid, bawat isa sa ating meron po tayo mission. Katulad kanina, Jesus called Peter and Simon, and at makasama, sila po ang simple taong. Sila ay maging instrumento. Tayo din ganon. Simple lang tayo. Pero, tinawag ni Panginoong maging instrumento para sa kanyang mission. Maraming gawain tayo dito sa simbahan. Kulang MBG, kulang usherets, kulang lectors and commentators, kulang sa lay ministers, kulang, daming kulang. Kulang sa altar servers. Pero, maraming ang Katolik, libong-libong Katoliko, pero konti lang ang involved sa misa ng simbahan. Kaya mga kapatid, we are called not to be passive, but active. Active involvement sa mission ni Jesus. Ang mission ni Jesus noon, maging mission na atin tayo. Pero kung tayong passive, paano? Simula sa panahon ni Jesus, simula doon, 12 lang disipulo. Hanggang ngayon, hindi pagtapos ang mission ni Jesus. Simula 12 lang. Ngayon ilang na ang Katoliko. Katoliko lang. 1.4 billion na ngayon. Pero, the church ministry, the church activities, kunti lang. Sigurong ibang tao, Father, walang kami time. Donate na lang kami. Oo, pwede. Pero, money cannot work by itself. All of us participate. Dami-dami. Ibang-ibang mandated organization dito sa simbahan. May El Shaddai, may Corpus for Christ, may St. Joseph, may Legion of Mary. Dami-dami dito. Pero kunti lang. Saan ang mga Katoliko? Kung tayo active member na simbahan, active sa ministry, active sa activities na simbahan, ay madali po yon. Sana mga kapatid, katulad ni Jesus, alam niya ang mission niya. Tinatawag tayo maging bahagi sa mission ni Jesus. Sinabi ko kanina, ang mission ni Jesus noon, ngayon, ang mission natin lahat. Kaya nga, huwag tayo
maging passive, pero active membro ng simbahan. Amen.